Ang belief ni Calvin, according sa kanyang belief, ang lahat ng tao, nilalang ng Diyos, hindi sila pantay-pantay, especially pagdating dun sa kaligtasan. Dahil ang iba, na itinalaga na preordained to eternal life. Ang iba, sa eternal doom. So, we say, he has been predestined to life or death. So very strong ang belief ni Calvin. Sa madaling salita, may pinili ang Diyos sa langit, may pinili ang Diyos sa impyerno. Napunta ka sa langit, hindi dahil sumampalataya ka at nagsisi ng kasalanan. Napunta ka sa langit or sa impyerno, hindi dahil sa nireject mo ang Kristo, kundi preordination ang tawag nila doon, predestination. Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang inyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. So kasi alam nyo naman, so hindi naman siguro bawal sa batas natin ang maglahad ka ng opinyon. Good morning mga pre. Sa lahat ng sumubaybay, wag makalimot sa pag-subscribe kasi lalo na kung ikaw isa ka Baptist Christian, kailangan mong matuto ng mga issues about sa Baptistic belief na pinasok ng with Calvinistic teachings. So sometimes hindi tayo makaintindi kasi ang nakakaintindi ng mga belief na ito sa Baptist circles lang. Out sa mga Baptist, kung isa kang born again o ibang reliyon, hindi mo mag-gets ang mga belief ng mga Baptist na kung minsan akala mo Baptist pang kausap mo, yun pala Baptist by birth pero ang doctrine with Calvinistic teachings, mga ganyan. So bago tayo magsimula, maraming salamat nga pala sa mga youth doon sa Lifegate Baptist Church sa regalo na surprise na ibinigay nyo sa akin sa Vivo Y15, sa tripod, siguro purposely para makagawa tayo ng vlog about sa doctrinal issues ng Baptist with Calvinistic belief. At pinasalamatan ko si Jenicel Sibayan, si Macy Sixon, si MJ Perillo, Carlos Sibayan, saka si Chinel. Malaki yatang naambag ni Chinel dun sa Maraming salamat sa cellphone. Ang ginagamit ko ngayon dito, yung Vivo Y15 para sa vlogging na personal. Kasi ang totoo, ang YouTube account ko, hindi ito talaga for vlogging. Nag-upload ako ng video purposely para sa memories lang kung saan ako mapunta. Ini-upload ko yung mga video para pag dumating yung time na may load ako, pinanunood ko yan. At maaalala ko yung mga panahon na kinunan ko ang video na to. Mga ganyan. So, thank you. At ngayon, magsimula tayong mag-aral. Sa ulit, taos puso akong nagpapasalamat sa mga youth ng church na Lifegate sa Rizal sa regalo na cellphone at tripod. Siyempre, umaasa tayo may darating pa. So, pangalawa, pag-aralan natin ang unconditional election kasi yung nakaraan, ginawa natin yung topic na total inability. Yung pangalawa na ito sa 5 points is unconditional election. Ang definition ng Calvinism sa unconditional election, ito, according to Calvinism, that God from all eternity decreed the salvation of certain individual without any condition on their part, even faith and repentance, and the doom of all others without any extension of divine mercy. So, ang belief ng unconditional election, nga ang Diyos sa eternity, past,
may itinalaga na siya na pumili na siya ng certain individual na ililigtas niya na walang kondisyon sa kanilang part, even ang faith and repentance. Sa kanilang belief, naligtas ang tao not because sa kanyang pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan, kundi sa eternity, pinili ka na ni Lord para maligtas ka. Pangalawa, undoomable others without extension of divine mercy. So, ang kapahamakan ng lahat ng mga tao na napunta sila na sa impyerno, hindi man lang sila nakaranas ng rays of light ng gospel kung bakit sila napunta sa impyerno. So, ang konklusyon dito, napuntang tao, it's either hinayaan na lang sila ng Diyos o may doktrina na lumalabas na talagang pinili sila ng Diyos para mapunta sa impyerno. So si Calvin may posisyon dito sa sinasabi niyang kanyang belief na ito. Sabi ni Calvin sa Calvin's Institute Volume 2, Book number 3, Section 5. Sabi niya, all are not created on equal terms, but some are preordained to eternal life, others to eternal doom. We say that he has been predestined to life or death. Ang belief ni Calvin, according sa kanyang belief, ang lahat ng tao, nilalang ng Diyos, hindi sila pantay-pantay, especially pagdating dun sa kaligtasan. Dahil ang iba, na itinalaga na preordained to eternal life. Ang iba, sa eternal doom. So, we say, he has been predestined to life or death. So, very strong ang belief ni Calvin. Sa madaling salita, may pinili ang Diyos sa langit, may pinili ang Diyos sa impyerno. Napunta ka sa langit, hindi dahil sumampalataya ka at nagsisi ng kasalanan. Napunta ka sa langit or sa impyerno, hindi dahil sa nireject mo ang Kristo, kundi preordination ang tawag nila doon, predestination, itinalaga na ni Lord dyan. Naka-fix na kumbaga. So nga unconditional election, sa kanilang belief ay ang number na ililigtas ni Lord, fix na. Hindi mo na pwedeng dagdagan, hindi mo na pwedeng bawasan. Kung ang ililigtas ni Lord sa eternity, ang pinili niya 25 lang sa population na 100 na mga tao, hindi na siya pwedeng maging 26 at hindi na siya pwedeng maging 24. Kung ang pinili ni Lord 25 people lang, yun na talagang maligtas. Damn! Kasi ang kanilang doctrine is preordination, predestination, fixed number to be saved, kumbaga. So, ang posisyon ni Calvin, kung tingnan nyo, ay mag-violate sa principle ng Bible na whosoever will. Kasi ang whosoever will, sumampalataya ang Kristo, kung bakit sa Kristo ang tao, kung bakit ang tao napunta sa langit, dahil sumampalataya siya kay Kristo, nagsisi ng kasalanan. Ang tao, napunta sa impyerno dahil nireject niya ang Kristo, kaya whosoever will. Mayroong human responsibility na mangyayari sa tao pag napunta sa impyerno. May consequence ang harapin. Yun ang whosoever will, pero dito sa unconditional election, wala. Anyway, every time na makarinig ka ng isang Calvinist na nagsalita siya halimbawa ng unconditional election, tumutukoy siya talaga doon sa salvation. Kasi trick yan eh. Ganito kasi sa Bible kasi may tatlong klase ng election. Una, national election. Excuse me. National election. Ang Diyos pinili niyang Israel na maging bansa. Walang kondisyon yan. Yan ang unconditional election. Pangalawa, personal service. Pwede kang piliin ni Lord sa paglilingkod, pero hindi yan ibig sabihin na automatic ligtas ka na. Of course, pinili ni Lord si Isaiah, Jeremiah, lahat ng mga prophets, apostles, pinili niya sa personal service. Mga ligtas sila, pero hindi yun actually automatic. Nang ibig sabihin nun, pag pinili ka sa personal service, ligtas ka kaagad. Ang good example is Judas.
Si Judas, pinili ni Lord na maging apostol sa personal service pero napunta sa impyerno kasi nga, ang personal service nga election, hindi ibig sabihin no, na automatic save ka kaagad. Yun ang unconditional election sa personal service. Ang pagdating sa salvation, hindi na siya actually unconditional. Mayroon na siyang kondisyon. Kaya nga, ginawa nila ito, unconditional election, hindi nila dinugtungan to salvation, para ma-brainwash ng mindset ng tao na ang lahat, pag napakawasa ka ng eleksyon, papasok sa isip na puro lahat unconditional. Pero hindi ganoon kasi ang eleksyon, may tatlong types na eleksyon: national, personal service, and salvation. Ang national, unconditional yan. Ang personal service, unconditional din. Pero ang pagdating sa salvation ng tao, personal, sa pagpili ng Diyos sa kaligtasan, kondisyon yan, faith and repentance. Kasi ang totoo mga kapatid, ang doctrine ng Calvinism, ang theory ng unconditional election, naging doktrina. At ang unconditional election, ang sumira sa plano ng kaligtasan, ng kondisyon ng kaligtasan, faith and repentance kay Jesus Christ. Itong sinira ng unconditional election. Pero mo maliligtas ka, walang kondisyon eh. Even faith and repentance, yun ang Calvinistic belief. Kasi, ang totoo kasi ganito eh. Nagkakaroon ng conflict sa pag-aaral ng theology. Kasi ang totoo, halimbawa, gusto mo mag-engineer ka, pinaaral ka muna from pref, elementary, high school, college, ganyan yan eh. Kahit saang ang gulo mo tignan, pag nag-aral ka, magsisimula ka sa baba. Step 1, step 2, step 3, hanggang sa taas. Yun ang Bible school. Nag-aral ka muna doon sa basic hanggang sa pataas ng pataas. Pag umabot ka doon sa pinakamataas, maliwanag sa iyo ang lahat. Yun ang theology. Even pag isa kang teacher, pag nag-aral ka, hindi ka mag-aaral direct sa college. Start ka sa elementary, high school, mga ganyan. Pero ang Calvinistic, iba eh. Start agad doon sa eternity, Ephesians 1:4. Doon sila start. Pababa. Kaya kung minsan feel nila, para sila mga anghel na puspos ng kaalaman at karunungan. Pero pag nakikinig ka sa kanila, minsan, ma-appreciate mo ang kanilang intelligence na mga bright yata pag nagsalita itong kausap mo na to. Pero habang tumatagal, ma-detect mo, palpak. Madidetect mo kung minsan na contradict. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang Calvinistic preacher na nagpipreach sa pulpit, umiiyak. Ini-invite niya ang mga tao na lumapit kay Kristo, sumampalataya, tapos magsisi ng kasalanan. I-Calvinistic preacher ka, hindi ka naman naniniwala ng ganun, pero ini-invite mo yung tao bago maging uli ang lahat na lumapit siya kay Kristo para ano? Kasi, kung Calvinistic preacher ka at kung naniniwala ka sa unconditional election, ng number to be saved fixed na, hindi na pwedeng bawasan, hindi na pwedeng dagdagan, wala kang dapat i-worry. Walang magiging huli sa lahat. Bakit? Naniwala, ang number hindi na mabawasan, hindi na madagdagan sa doktrina ng unconditional election. Bakit ka mag-worry? Bakit iiyak-iyak ka ngayon na in-invite mo ang tao na lumapit kay Kristo bago maging huli ang lahat? Para, di ba? Contradict eh. Kasi kung Calvinist ka, hindi ka dapat magsalita ng ganun. Naniniwala ka ng Diyos na pinili na sa eternity, pero dito sa lupa, umiiyak ka, in-invite mong tao para ano? Hayaan mo yung tao, mag-preach ka lang. Ang labas tuloy, parang sinisisi mo pa yung tao na hindi siya naligtas, napunta sa impyerno dahil sa kanyang kapabayaan. Di ba? Kaya lang naman ang tao hindi lumapit kay Kristo dahil unang-una, hindi siya pinili according sa inyong belief. Pangalawa, napunta sila sa impyerno dahil hindi din sila pinili sa kaligtasan. Di ba? Huwag na kayong magtago sa feelings at emotion ng mga Baptist. Kasi ang mga Baptist, pag nag-invite ng tao yan, totoo yan na ang tao lalapit kay Kristo para maligtas. Totoo yan. Ang iyak nila, pure yan.
Kasi naniniwala kami ng kaligtasan, faith and repentance, dahil yun ang kondisyon na itinalaga ng Diyos sa Biblia para ang tao maligtas, di ba? Halimbawa, bigyan ko sa Luke 13:35. Sinabi ng Diyos, except you repent, you shall all likewise perish. Di ba, ang maperes ang tao, mapunta sa kapahamakan lang naman kung di siya magsisi ng kasalanan. Kaya ma-accept May paraan pa magsisi ka ng kasalanan para maligtas ka. Sabi din sa John 3:16, ang sumampalataya kay Kristo, makakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba ang daming verse sa Bible na nagpapatunay na gano'n? Pangatlo, may mga verse din sa Bible na sabi sa Acts 16:31, Sir, what must I do to be saved? Sabi ng mga tinanong niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga kondisyon yan. Sa madaling salita, ang unconditional election to salvation ng Calvinism makontradict sa belief ng Bible, sa presentation ng Bible ng salvation, faith and repentance. So, masabi natin ang unconditional election actually is fallacious, erroneous, mali. Ano pa yung tama ang dapat itawag dun? Walang katotohanan, di ba? Kasi nga, ang whosoever will always prevail sa doctrine ng human responsibility. Tayo, naniniwala tayo sa very aggressive na doctrine na whosoever will. Ang bisan sinong maniwala kay Kristo, maliligtas, sumampalataya, maliligtas, ang hindi sasampalataya, mapapahamak. Yun ang kaligtasan. Kasi ang whosoever will, nag-promote ang human responsibility. Nang ibig sabihin nun, napunta ang tao sa impyerno, kasalanan niya. Napunta ang tao sa langit, sa glory ni Lord. Di ba? Human responsibility yan. So, thank you ulit at maraming salamat. Ipagpatuloy natin yan, ang susunod nating talakayan, ang limited atonement na si Kristo na matay lang sa mga pinili. Thank you.